Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Kampo ni VP Sara, iginiit na hindi natatakot sa anumang dokumento na ihaharap sa impeachment trial. Yan ang MBC TV Network News ni Kyle Bulias. Kumpiyansa ang defense team na walang basehan ang mga alegasyong ibinabato kay Vice President Sara Duterte. Yan ang binanggit ng tagapagsalita ng defense na si Attorney Michael Powa sa panayam ng DZRH kaugnay ng nangyaring oral argument sa mosyon ng prosecution na ipasabina ang tax at bank records ng Vice Presidente at ang report mula sa Anti-Money Laundering Council. Ayon kay Powa, hindi sila natatakot sa anumang dokumento sakaling magdesisyon ang mga senator judge na ipasabina ang mga ito. Pero iginiit nitong may mga batas na nilalabag ang pagbubukas ng mga nabanggit na dokumento. Sa atin lang po, no, ang parati natin sinasabi, we are not here to suppress anything. Hindi naman po kami natatakot sa mga dokumento kung ano man yan. Kami po ay, kumbaga, confident po sa aming defense at sa aming theory of the case. Ang problema lang po dito, gusto lang namin mailahad, no, ang aming posisyon na may mga batas na nagbabawal. At hindi lang po ito para sa respondent ngayon, which is the Vice President. Para rin po ito, no, sa lahat ng impeachable officers. Una rito, iginiit ng defense team na kailangan ang mga ebidensyang ihaharap ay para suportahan ang mga akusasyon at hindi yung mag-aakusa muna bago umano hanapan ng ebidensya. Bukod dito, sinabi na rin ng Malacanang na wala pang natatanggap na request si Pangulong Bongbong Marcos mula sa kahit anong panig para bigyan ng authorization na buksan ang selyadong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue. Sa ilalim kasi ng Section 71 ng National Internal Revenue Code, kailangan ng approval mula sa Pangulo bago sa mailalim sa eksaminasyon ang anumang tax document. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, PNP nakalatag na ang Comprehensive Security Plan para sa SONA ni PBBM. Nakalatag na ang Comprehensive Security Plan ng Philippine National Police para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PNP Public Information Chief Colonel Allen Reyco, inisyal na nasa 20,000 police personnel ang kanilang ide-deploy sa SONA kabilang ang augmentation mula sa ibang ahensya gaya ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Sa ngayon, hindi pa aniya maidedetalye kung paano ang magiging deployment ng pulisya sa mga partikular na lokasyon sa kasagsagan ng ulat sa bayan ng Pangulo. Nakatakdang isagawa ang ikalimang SONA ng Pangulo sa ika-27 ng Hulyo na inaasahang dadaluhan ng maraming bisita kabilang ang matataas na opisyal ng gobyerno at ilang foreign delegates, kaya taon-taon na mahigpit ang latag ng seguridad sa palibot ng batasang pambansang complex sa Quezon City. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.